Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa aming info video na tumutukoy sa suliraning pambansang aming napili para sa Filipino, FFP or Paid Formation Program at Araling Panlipunan. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Alia Lexer Magosa at ito naman si Jonas Nathaniel P. Andrano at narito ang aming info video. Pero bago natin simulan ang pagtatalakay, narito ang tatlong layunin sa araw na ito. Una rito ay makakapagbibigay kami ng mga impormasyon tungkol sa nasabing suliraning pambansa. Pangalawa, may tatalakay namin ng maayos ang nasabing suliranin. At pangatlo, makapagbibigay din kami ng mabuting konsepto tungkol sa nasabing suliranin. At atin ang alamin ang paunang impormasyon na itatalakay ni Jonas. Magandang umaga. Ako si Jonas Nathaniel P. Andrano at itatalakay namin sa inyo ang aming napiling suliraning pambansa. Ang aming suliraning napili ay ang pagrespeto sa idea at paniniwala ng iba. Ang definisyon nito ay dapat nating respetuhin at galangin ang ibang tao upang manatiling magkakaisa ang isa't isa. Ito rin ang dulot sa atin ng malaya pamumuhay at walang kaaway at nangapi. Gaya na lamang ng ginawang pananakop ng mga Espanyol noong unang panahon. Ang pananakop na ito ng mga Espanyol ay nagdulot ng kawalan ng kalayaang mabuhay na normal ng mga Pilipino noon. Ang suliraning na ito ay mahalaga sa atin, lalo na sa mga kabataan na dapat nilang natutunan kung paano at bakit kailangan nilang gawin ito. Sa aming info video na ito, maasahan namin matutunan ng kahit sino man ang manonood nito sa palawakin ng kanilang kaalaman tungkol sa nakaraan at paniniwala sa Diyos. Ay papakita din namin kung ano ang aming napiling suliranin sa ating lipunan at kung paano namin ito bibigyan ng opinyon. Maraming salamat sa paunang impormasyon na ito, Jonas. At ngayon naman ay babahagi ko sa inyo ang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan nito. Ang suliraning ito ay maaaring hiling tulad sa isang himagsik ni Balagtas o ni Francisco Balagtas noong panahon ng mga Espanyol. Ang himagsik na ito ay tungkol sa maling kaugalian na ipinakita ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino dahil sa kanilang pananakop at pagmamalupit sa atin. Ang himagsik na ito ay kasalukuyan pa rin nakikita sa ating lipunan, lalo na sa mga kabataan, dahil kung minsan marami mga kabataan ang hindi gumagalang at rumerespeto sa nakakatanda at pinagtatawanan lang nila ang paniniwala ng ibang tao. Ang himagsik na ito ay tumutukoy sa mga kamalian at kasalanan ng mga tauhan sa awit na Florante at Laura. Ilan sa mga ito ang hindi mabuting kaugalian ng lahi, masagwang pagpapalayaw sa anak, pagkamainggitin at pagkamapanghamak, mapaghiganti sa kaaway, pangaagaw ng pag-ibig at masamang ugali sa lipunan. Ngayon naman ay talakayin natin ang positibo at negatibong epekto nito. Ang positibong epekto nito ay ang paglaganap ng edukasyon para sa mga kabataan upang matutunan nila magsalita ng wikang Latin. Ang edukasyon na ito ay mahalagang kasangkapan sa paglaganap ng ideya at kalayaan at pagkapantay-pantay. Ang naging epekto na ito ay naipapakita pa rin ngayon dahil maraming mga kabataan ang nag-aaral. Kanilang natututunan ang mga mabuting asal at ang pagrespeto sa ideya at paniniwala ng iba, lalo na sa mga rehiyong na kung saan maraming mga tao ang iba't iba ang rehiyon. Kaya, dapat lang na matutunan na ito ng mga bata, lalo na ang nakatanda upang hindi sila gayahin ng mga kabataan. Ang himagsik laban sa kasamaang ugali ng mga Espanyol noong panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas ay nagdulot ng maraming negatibong epekto. Kabilang dito ang pagkawasak ng ari-arian, pagkamatay ng maraming tao, pagkakalbo ng kabuhayan, pagkakalayo ng mga talino at kasosyonan, pagkasira ng pamilya at komunidad, paglaganap ng sakit at epidemya, pagkawasak ng kultura at tradisyon,
at pagkakaroon ng trauma sa mga puso ng mga Pilipino. Ang mga karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan at kultura ng bansa at patuloy na ginagamit bilang aral at pagpapaalala sa kahalagahan ng kapayapaan at pagkakaisa. At ngayon ay pag-uusapan naman natin ang solusyon na nakabatay sa Beatitudes. Ang aming napiling Beatitudes na nasa tingin namin ay makakatulong upang masolusyonan ito ay ang Blessed are the merciful, for they will show mercy, at Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of God. Itong aming napili dahil ang mga Beatitudes na ito maaari makatulong upang masolusyonan ang suliraning ito. Ang Blessed are the merciful, for they will show mercy ay binibigyan din nito na ang mga taong nagpapakita ng awa at pagpapatawad sa iba ay magkakaroon din ng pagkakataon na mabigyan ng awa at pagpapatawad sa kanilang sarili. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at kasukdulan na nagpapahiwating na ang pagiging magpatawad ay hindi nasasayang, bagkus ay nagbubunga ng positibong kapalit. Ang Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of God. Ang konsepto ng Beatitudes na ito, binibigyan bugay nito ang mga taong na may malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kahit sa matinding kahirapan o kawalan. Ang kaharian ng Diyos dito ay tumutukoy na espiritual na kaharian o kalwalhatin na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong na nagpupukumbaba at umaasa sa Kanya. Ipinapakita nito ang tunay na yaman ay hindi susukat sa material na bagay kundi sa espiritual na kalagayan at relasyon sa Diyos. At ngayong nalaman nyo na ang solusyon na inalakay ni Jonash, narito ang aming pangwakas na mensahe para sa inyo. Ang aming pangwakas na mensahe ay sana natutunan ng mga kabataan, lalo na ng mga nakapanood sa aming video na nagtutukoy tungkol sa pagrespeto sa ideya at paniniwala ng iba. Sana ay matutunan ninyo kung paano rumespeto sa iba, lalo na ang mga kabataan. Bilang mga kabataan, may pinagdadaanan tayo at kailangan nating magkaisip at magkaalam sa kanila. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pananaw at damdamin, kaya't kailangan nating respetuhin ito. Sa ating pakikinig at pag-uunawa, meron tayong mas malawak na kamalayan at mas maraming ideya. Ang pagkakamali ng isang ideya ay hindi pagpaliban sa kabutihan, ngunit sa pagpakita ng mga bagong ideya. Sa ganitong paraan, pinipigilan namin ng isang komunidad kung saan mayroon tayong mga walang respeto at magalang na mga kabataan o mga mamamayan. Muli, ako si Ali Alexi Romagosa. Ako naman si Jonash Nathaniel P. Andrano at maraming salamat sa panonood sa aming info video. Paalam!